Viral po ngayon sa social media mga sangkay ang ginawa ni PRRD no sa isang pope ng Roman Catholic mga sangkay na siyang sinasabi po ngayon ng ibang mga netizens na parang itong nangyari daw po kay Tatay Digong dahil daw po sa kanyang ginawa noon mga sangkay sa pope ng Katoliko. Sino dumating? Dadating? Si Pope. Gusto ko tawagan na. Pope, putang ina ka, umuwi ka na. Yun, may kaugnayan ba ang naturang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kalagayan ngayon na hinuli siya at nakakulong sa ICC? Kung tingnan natin ang mga kumakalat sa social media, batay din sa pahayag nitong isang born again na si Sangkay Janjan mga kapatid, na may mga netizen daw na nagsabi na yung kalagayan niya ay may kaugnayan sa pahayag laban sa Santo Papa. Pero, totoo ba? Habang manonood tayo sa YouTube, sa Facebook mga kapatid, at bumabasa tayo sa social media, makikita natin na samot-saring mga impormasyon kaugnay sa pagkahuli ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Ninoy Aquino International Airport noong March 11 taong kasalukuyan. Pero kailangan at napakahalaga na linawin din natin kung alin ang totoo at alin ang haka-haka lamang. Tatalakayin natin ito, samahan niyo ko. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talimong muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At kung bago ka lang sa ating channel mga kapatid, inanyayahan natin na huwag kalimutang mag-subscribe, huwag kalimutang pindutin ang like, huwag kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang, mag-comment, pindutin ang bell button at i-share ninyo. Kumusta sa lahat natin mga suking taga-subaybay at sa mga nagsubaybay sa atin ngayon, pwede kayo mag-comment kung saan kayo nakabase. No? Shout out natin sa ating live. Welcome po. Muling tatalakayin natin yung pahayag nitong vlogger na born again na si Sangkay Janjan. No? Kaugnay sa viral daw. No? Viral daw yung pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay ayon sa kanya may laban sa Santo Papa noon, may kaugnayan sa paghuli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan nasa ICC ngayon. May kaugnayan nga ba yung kaniyang pahayag? Kung maalala ninyo, matapos nag-viral ang naturang pahayag noon, noong siya nakaupo pa, no? Na naunang binanggit ni Sangkay Janjan. Viral po ngayon sa social media mga sangkay ang ginawa ni PRRD no sa isang pope ng Roman Catholic mga sangkay na siyang sinasabi po ngayon ng ibang mga netizens na parang itong nangyari daw po kay Tatay Digong dahil daw po sa kanyang ginawa noon mga sangkay sa pope ng Katoliko. Sino dumating? Dadating? Si Pope. Gusto ko tawagan na. Pope, putang ina ka, umuwi ka na. May kaugnayan nga ba? May kaugnayan nga ba ang pagkahuli ni
dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa pahayag na yan? Hindi. No. Walang kaugnayan yun. At maliban dyan, matapos nag-viral yung naturang pahayag nung nakaupo pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte, abay, binawi siya, humingi siya ng sorry sa pahayag na yan. At sinabi pa niyang, may Pope, di ba ba, naalala niyo yan? And then, hindi lang yan, pinupuri niya si Pope Francis. Itong Pope ngayon, progressive to. Diyan ako, believe ako. Saludo talaga ako dito. So, pinupuri niya. Pero, sa kumakalat sa social media at sa naunang tinatalakay ni Sangkay Janjan na ang pagkahuli ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay may kaugnayan ayon umano sa mga netizen, may kaugnayan sa pahayag niya laban sa Santo Papa. Kaya nga, tatalakayin natin ito mga kapatid at lilinawin natin ano ba ang totoo at ano ba ang haka-haka dahil kumakalat ang iba't ibang mga impormasyon sa social media mga kapatid kaugnay diyan at inaakusahan na dahil sa pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ayun, yun ang nangyari sa kanya. Nahuli siya. Walang kaugnayan, ulitin ko, walang kaugnayan ang kanyang pahayag sa pagkahuli. At acknowledge natin si Sixto Junior Sarmiento, Prodillo et Ecclesia. Tatalakayin natin ang naunang pahayag ni Sangkay Janjan ngayon mga kapatid. Eto. Viral po ngayon sa social media mga sangkay ang ginawa ni PRRD no sa isang pope ng Roman Catholic. Matagal na yan pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, di ba? Matagal na yon. No, so walang kaugnayan yan sa kaniyang pagkahuli dahil ang kanyang pagkahuli sa ICC ay batay yun sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Kaya tingnan natin mga kapatid, ano ba ang katotohanan, no? Dahil ang dami mga pahayag sa mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na una, walang warrant of arrest. Ikalawa, may pahayag sila na walang karapatan ang itong ICC na arestuhin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil umalis na ang ating bansa sa pagiging miyembro. No? At sinabi ng karamihan na ito'y puro pamulitika lamang. At sa live ni Sangkay Janjan, idinawit pa niya yung naunang pahayag, no? Naunang pahayag ni Pangulong Duterte. At may nagsabi na kidnap daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano bang katotohanan sa likod niyan mga kapatid? Pero pakinggan muna natin si Sangkay Janjan. Mga sangkay na siyang sinasabi po ngayon ng ibang mga netizens na parang itong nangyari daw po kay Tatay Digong dahil daw po sa kanyang ginawa noon mga sangkay sa Pope ng acknowledge natin si Monsky diyan sa LA, California. Ano daw ang sabi niya? Ang nangyari kay Tatay Digong daw ay may kaugnayan sa ano? Itong nangyari daw po kay Tatay Digong dahil daw po sa kanyang ginawa noon mga sangkay sa Pope ng Katoliko. Alamin po natin kasi viral na viral po ito sa social media. Ngayon, so maniwala ba kayo na ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte may kaugnayan
sa pahayag niya noon sa Santo Papa? Walang kaugnayan yan, mga kapatid. Kung tingnan natin, dahil matagal na may naisampang kaso sa International Criminal Court. No? At kung tingnan natin, mga kapatid, sabi ng ilan, kahit pa sa mga supporters, na merong 43 na binabanggit sa warrant kaugnay sa crime against humanity. So kaya para sa kanila mahina. At kung narinig ninyo yung pahayag ni senatorial candidate, no, na INC, ha? 'Di ba sabi niya, 43 lang ang pinangalanan sa kaso. At ang argumento, mas marami pa ang napatay sa aksidente, yung nangyari sa Maguindanao Massacre dahil may ilang mga pulis ang napatay niyon, no? Pero 43 lang. Ano po ba ang katotohanan? Una, walang kaugnayan, mga kapatid. Ang pahayag ni Duterte laban sa Santo Papa noon. Pero ang 43 kaso na binanggit sa inilabas na warrant sa ICC, yun ay mga representative cases lamang. Ulitin ko, representative cases lamang. Ibig sabihin, mga kapatid, halimbawa lang yon sa mas malawak na pattern sa reklamong extrajudicial killings na naganap umano ilalim sa Administrasyong Duterte. Okay, tuloy muna natin si ito'y isang born again at nauna nang binanatan niya si Father Darwin na bula ang propeta. Okay, nauna nating tinatalakay sa live natin. Kung bago lang kayo, pwede niyo makita yung pagsagot natin na binanatan niya si Father Darwin na bula ang propeta dahil binanggit ni Father Darwin ang unang Timoteo 3:15, ang haligi at suhay ng katotohanan ay ang iglesia ng Diyos na buhay. Tapos sa kumakalat ngayon sa social media, itong kay PRRD. Ayan. Na kung saan, ito po ay joke eh. Kayo na po bahala humusga, mga sanggay, kung ano po ang inyong opinion dyan. Ano po ang inyong masasabi dyan. Ito po ay kumakalat ngayon eh. Dali, acknowledge muna natin yung mga nasa ating Facebook, si Vince Kalumpang Fernandez, si Gingging, si Gia Tabil Apo, si Bibi Mine Carcueva, si Bibi Mine Carcueva sa CDO, si Dung is TV, sa Upol Misamis Oriental, Cagayan de Oro pa rin yan. Okay, tuloy natin, mga kapatid. Nag-joke daw po si PRRD. Ito yung joke niya, mga sanggay, sa Pope. 5 oras? Sabi ko, bakit? Sabi na sirado na ang Dewi. Sino dadating? Si Pope. Gusto ko tawagan na, Pope, putang ina ka, umuwi ka na. Huwag ka na magbisita dito na 5 oras. So, ang sinasabi po dito, 5 oras na daw po si PRRD, mga sangkay, nata-traffic.
Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy niya ditong Pope, mga sangkay, pero si Pope Francis, matagal na rin po, no? 2013 pa po, mga sangkay. Wala pa po siya sa pagkapangulo, nandyan na po si Pope Francis. Ngayon, mga sangkay, ang sabi po dito, na traffic daw po siya, tapos, sobrang traffic, may tinanong daw niya, sino yung nandun? Ano bang dahilan? Yun yung Pope daw po yung dahilan. Tapos ito po yung ginawa niya, mga sangkay. Alam nyo, kung ikaw ay Katoliko, talagang iba yung mafe-feel mo dito, mga sangkay. O, ito, panoorin ulit natin. 5 oras. Viral to ngayon eh. Sabi ko, bakit? Sabi na sirado na ang... Sino dumating? Dadating, si Pope. Gusto ko tawagan na. Pope, putak, umuwi ka na. Huwag ka na magbisita dito na... Ito po yung isa, mga sangkay, sa mga kontrobersyal na statement ni PRRD. Noon, mga sangkay. At ngayon, binabalikan, ayon nga po sa mga, dito, nakakakilabot daw yung sinabi ni PRRD, sabi ng mga Katoliko dito. At talaga nga namang yung nangyari daw po sa kanya, ay dahil daw po sa kanya mga ginawa din po dati. Well, sino kayang mga Katoliko na nagsabi na ang kasalukuyang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayon ay may kaugnayan sa sinabi niya sa Santo Papa? Wala namang kaugnayan. Yung sinabi niya sa Santo Papa, may mga kaugnayan ang nangyari sa pagkakulong niya sa ICC, mga kapatid. May kaugnayan sa mga kaso na noon ay naisampa na kahit sa panahon na hindi pa umalis ang Pilipinas sa ICC, nagsimula na ang investigasyon. Kaya yung binanggit, no, na 43 kaso ayon sa tinatawag na nauna nang tinatalakayan, kaya paano umano masabing crime against humanity na ang nabanggit ay 43 kaso sa pagpatay, pero nilinaw kung tingnan natin, yun lang ay representative cases. Mga halimbawa lang yon sa malawak na tinatawag na extrajudicial killings na naisampa at umano'y naganap ilalim sa pamumuno noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So walang kaugnayan ang pahayag niya sa Santo Papa. Malaking kaugnayan ang mga kasong naisampa laban sa kanya. So, sa nasabing bilang, kung tingnan natin, mga kapatid, merong 19 umano'y mga drug forcers. Merong mga mangnanakaw na napaslang doon sa Davao City ng mga miyembro ng DDS. At bukod pa riyan, may 24 na karamihan daw ay sangkot sa droga. Ang sinabing pinatay ng mga pulis na inutusan umano sa mga taong nasa gobyerno sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Pero hindi nagtapos diyan. Dahil sa investigasyon, sinabi kasi sa ICC, mga kapatid, na ilang mga human rights group, no, nagsabing merong 6,000 o 30,000 na mga tao na napatay sa kampanya kontra droga. At sa isinagawang pre-trial document, noon pang taong
2021 mga kapatid, sinabi mismo ng ICC prosecutor na inaasahan nilang libu-libo pang mga biktima ang nabanggit kaugnay sa naturang kaso. So walang kaugnayan yung pahayag niya sa Santo Papa, no? Si Shinki Patenio, si Kasangkay ba yan na unfollow ko po yan from Albor Wiki Bohol. Ba't na unfollow ninyo? Dahil tinitira si Father Darwin. Si Michael, kapatid na Michael, Labrador. Praise be Jesus Mary. Good afternoon po, mga brothers. So, ay pagpatuloy natin mga kapatid ang pahayag. Si Juby Vollinger, hi bro Wendell sa Germany. Hello po kapatid. Okay, tuloy natin si Sangkay Janjan. Parang ang sinasabi nila, kinakarma daw po si Tatay Digong. Well, kayo po bahala. Ano po ang inyong opinion dyan, mga sangkay? So, sino kaya ang nagsabing Katoliko na dahil sa pahayag na yon laban sa Santo Papa, kinakarma si Tatay Digong daw? Wala naman siyang binanggit dito na kotisyon na may Katoliko talagang nagpahayag sa ganyan. At napakalayo po na ang mga pangyayari, ang paghuli sa kanya, walang kaugnayan sa sinasabi niya laban sa Santo Papa. Ibig ba sabihin, dahil sinasabi niya laban sa Santo Papa, kikilos yung ICC, magsagawa ng investigasyon, huhulihin siya? Ang ICC, nagsimula sila noong 2018 pa. So, matagal bago pa muling naging aktibo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa politika, mga kapatid. So, matagal na ang ginawang sistematiko at napakalawak na pagpangalap ng ebidensya. At dumaan na yan sa tinatawag na due process dahil naglabas ng arrest warrant ayon sa mga dokumento na dumaan din sa deliberasyon sa pagtimbang-timbang sa mga international judges sa ICC. Pero may mga nagsabi din na si kapatid na Erlinda Lapay, hello. Happy Labor Day. Ang daming mga nag-rally ngayon, di ba? Si Emrix Cav, Kill the User, Save the Drug Lord, Duterte Legacy. Okay. Yun ang kanyang pahayag. Okay, ituloy natin mga kapatid. Si Sangkay Janjan muna. Ngayon, meron mo mga humalili kay So, pumunta na sa humalili. Sinong humalili? ito po yung mga cardinal, mga sangkay na possible na susunod. Hindi pa humalili. No? Posibleng kahalili. O iba yung humalili sa pagkasanto Papa. No? At posibleng magiging kahalili sa isasagawang papal conclave. Ang papal conclave ay magsisimula ito mga kapatid ngayong Mayo 7. So Wednesday yan, Mayo 7 So mayong hapon, Bro Windel, si Prelin,
Antuque. Silipin natin sa si Duri Rocha. Good PM, Bro Windel. Shout out, I am Duri Santos. God bless. Hello, kapatid. So, maraming salamat sa pagsubaybay. Nauna nating sinagot ito si Sangkay Janjan sa sinabi niya na si Father Darwin ay bulaang propeta. Kaya dapat din na timbang-timbangin natin ano ba talaga ang katotohanan at ano yung mga lumalabas na fake news. Tulad ditong ang pagkahuli, kung sinabi niyang pahayag yan ng mga Katoliko, sinong Katoliko? At paano niya nalaman kung may nag-comment na Katoliko na yon? Na nagsabi na ang pagkakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte resulta sa pahayag niya. Resulta sa pahayag niya laban sa Santo Papa. So, walang pagkakaiba yan sa kumakalat na mga issue. Una, sinabi nila na walang karapatan ang International Criminal Court sa paghuli dahil umalis na ang Pilipinas na magiging kasapi sa ICC. Kaya sinabi nilang ito'y politika lamang ang dahilan sa pag-aristo. Dahil ayon sa mga supporters niya, lalo na sa mga DDS na taga-suporta talaga, malinaw na ito'y isang pamulitika lamang. Dahil galit daw ang kalaban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lalo na sa palaging banat niya at siya galing sa kanya mismo ang sinabing bangag ang presidente. Galing sa kanya. Si Duterte lang ang dating presidente na napakaingay laban sa kasalukuyang administrasyon. So kung di niya sinabi yan, yung mga pahayag, pahintulutan kaya sa kasalukuyang administrasyon ang paghuli sa ICC batay sa warrant of arrest laban sa dating Pangulo ng ating bansa, mga kapatid. So kung tingnan natin ang pangyayari, ang warrant of arrest, mga kapatid, ang warrant of arrest na inilabas, bunga yon sa ilang taong investigasyon. Kailan nagsimula yung investigasyon? Nagsimula yung investigasyon noong taong 2018 pa. Ibig sabihin, nasa kapangyarihan pa si Tatay Digong ninyo. At yun ay nakabase, batay mismo sa mga testimonya, at nakabase, batay sa mga saksi. At meron pa mga forensic evidence. At yung ulat mismo sa human rights organizations. Kaya napakalayo. Nasasabihin ang kasalukuyang kalagayan ni Pangulong Rodrigo Duterte ay dahil sa pahayag niya noon laban sa Santo Papa. Sa ngayon, iniharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte yung mga kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Bakit? Dahil batay yun sa resulta sa investigasyon
na sinimulan noon pang taong 2018. Oh. Ngayon, ang tanong, dahil narinig din natin na kinidnap daw, yun ang marinig natin, kinidnap daw, maniwala ba kayo na kidnap si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Yun ang mabasa natin, yun ang marinig natin, lalo na sa kanyang mga taga-suporta, na una, walang arrest warrant daw na mula sa Pilipinas. Kaya illegal ang pag-aresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. No? So, ulitin ko mga kapatid na ang pag-aresto sa kanya, walang kaugnayan yon sa kanyang pahayag noon. Sandali, si Shenki Patenio. Maayong hapon, Kuya Windil, from Albuquerque, Bohol. O, kumusta kayo dyan? Uy, may mga UCCP pala at Pamilyang Iglesia ni Cristo dyan sa parokya ni Father Rinaldo Amamali ang yumakap sa pananampalataya. Congratulations nila ni Bro Oliver, no? Oh. Sandali, Sherwin Sabiron Bla Sorca. Wala na nalaing ipang laban sa Katoliko, maunang nagpataka na lang og istorya, maunang religion nila, born to die. Di ko na yan basahin yung karungtong. Di ko na yan basahin yung karungtong. Okay, sa mga nagsubaybay ngayon, paki-comment kayo, mga kapatid, kung saan kayo nakabase. Acknowledge natin ngayon, mga kapatid. Bukas, nandyan ako sa Dipulog, may lecture ako sa mga estudyante sa pagkasundalo at training sundalo at pulis, no? So kita-kita po tayo diyan, mga kapatid. Okay. Patuloy natin si Sangkay Janjan. Umabot na siya dito sa Kahalili, Kapalit, sa Yumaong Santo Papa. Po ang inyong opinion dyan, mga sangkay. Ngayon, meron mo mga humalili kay ito po yung mga kardinal. Meron pong mga humalili. Ang dami pala, ha? Humalili. Hindi yun humalili. Dahil iba yung humalili. Dahil past tense na yan, ha? Humalili. Oh. Nagiging kahalili na yan. Wala pang papal conclave. Pero ang ibig sabihin siguro niya, ito ang posibleng maging isa sa kanila kahalili sa Yumaong Santo Papa. Mga sangkay na possible na susunod kay Pope Francis. Ito, mayroon po tayo sa Pilipinas, si Cardinal Tagle. 67 years old pa lang, batang-bata pa po. Ito naman mula sa saan ba to, mga sangkay? Ito, 66, bata rin po no? Ito naman sa 72 years old. Ito yung mga kardinal, mga sangkay. Ito sa Spain. Archbishop Barcelona. O yan. Yan po yung mga posibleng sumunod, mga sangkay, na magiging pope ng simbahang Katoliko. Pero mga sangkay, ngayon nga po pinag-uusapan ito. Ito si Cardinal Tagle. Sabi po nga sa post, is it time for a Filipino pope? Ayan, mga sangkay. So pinag-uusapan daw po ito. Ano po ang inyong opinion dyan? Kayo ba ay pabor na si... Well, ang CBCP naglabas ng pahayag para sa atin mga kapatid na iwasan ang pangangampanya at pag-endorse kay Cardinal Tagle na magiging Santo Papa. Si Cardinal Tagle, 67 years old siya, no? Kung 67 years old siya, kung sakali
ang haba ng pontificate, ano? Oh, napakahaba ng pontificate kung siya ang mapili. Pero, daming mas magaling din kay Cardinal Tagle ng mga cardinals. Kaya ipagdasal natin na gagabay talaga ang banal na espiritu sa mga cardinals na sila ang magpili kung sino ang susunod na kahalili. Kaya alam nyo, sa kasaysayan, kaya nga may reforma sa papal election dahil noon, yung mga hari, yung mga emperor, nakikialam. Gusto nilang ilagay sa pagkapapa yung kanilang mga tao. Kaya during the time of Pope Nicholas II, idineklara niya na all popes should be elected by cardinals. Hindi kasi cardinals ang mag-elect noon. Meron ngang Santo Papang napili. Bakit napili siya sa pagkasanto Papa? Dahil yung kalapati ay pumunta sa kanyang balikat. Yun ang dahilan, napili siya sa pagka-Papa. Magandang hapon, bro. Okay. Si Chibu Mons. Hello, kapatid. No? Si Mildred. Si Birano. Vil Aver Love Ili. Watching from Hong Kong. Tuloy-tuloy lang tong programa mo. Kasama ka din sa dasal. Marami pang mga kapatid natin na hipuin ng Panginoong Diyos ang kanilang mga puso para magising sa katotohanan. Si Romeo Vestrus. Magandang hapon, bro. Wendell from Dasmariñas, Cavite. Magandang hapon, kapatid. Si kapatid na Erlinda Lapay, si Arnica Basag, na unsa naman tao ni si Jen Sangkay, iyang mang pasingitan, si Padre Darwin nga bulaang propeta. Kaya tinalakay natin yan. Sinagot natin yan. No? Napansin ninyo, lahat ng mga anti-Catholic, ang tinitira nila, yung mula sa doktrina, mga kaanib, hanggang papa. Pero, di ninyo napansin, mga kapatid, na may mga pastor, ministro, na ang inaatake nila ang founder ng simbahang Katoliko. Bakit di nila kayang tutulugsain ang nagtatag sa simbahang Katoliko? Si Renato Alabado Jr. Sa Capiz, Silo. Kumusta, kapatid? Bakit di nila kayang atakihin yung nagtatag sa simbahang Katoliko? Si Elmsky. God bless, Bro Wendell, watching from Belarus. Hello, kapatid. Dahil kung kanilang tutuligsain at banatan ang founder ng simbahang Katoliko, lahat mapilitan talaga. Mapilitan sila sa pag-research sa kasaysayan. Kahit Google niyo, who is the founder of the Catholic Church? Sa kasaysayan, sino ba ang nagtatag sa simbahang Katoliko? Tingnan nyo, si kapatid na Selina Carpio, diyan sa New Zealand. Hello, kapatid. No. Mapilitan talaga sila, mga kapatid, na i-research sino ba ang nagtatag sa simbahang Katoliko. At kung tingnan ninyo ang lahat ng mga kasaysayan, kahit nga Iglesia ni Cristo, ilang bisis na natin na pinarinig dito, mga kapatid, na ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Cristo. Kaya kung i-research nila sa kasaysayan, World History by Gregorio Saidi, Philippine Edition, page
123, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. This religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. See? Oh, huwag niyo sabihin na yung history na yan ay fake news. Magreklamo kayo sa Department of Education, Gloria Encyclopedia, Volume 5, page 106. Catholic Church, Greek Catholicos, universal term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed with the pouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Hence often called Roman Catholics. See? Si kapatid na Drew, kapatid na Drew Pinggol, diyan sa Casiris Bicol, CFD chapter. Kita-kita tayo sa CFD Iraga chapter, CFD Casiris Bicol. Kita-kita tayo sa National Convention, kapatid, ha? Oh. Ngayong May 24-25 diyan sa Cebu. Oh. So, kita-kita tayo. At para sa mga CFD sa iba't ibang mga chapters na gustong magiging bahagi sa national office na mga officers, sa aking Facebook page, nandiyan ang, dahil election kasi yan, no? Election sa CFD, nandiyan sa aking Facebook page, yung Facebook mismo, ang mag-file ng candidacy sa, meron tayong kumilik din sa pagpanguna ni Attorney James Bieron. Vietnam, si Good PM Rowindel watching from Caloocan City. God bless po sa lahat ng mga CFD at kay Father Darwin. Okay, so tinatalakay natin ito dahil nauna nang sinabi ni Sangkay Janjan na meron daw mga Katoliko na nagsabi na ang pagkahuli ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kapatid, ay may kaugnayan sa pahayag niya sa Santo Papa noon. Kaya, kailangan talaga na i-fact check natin. Meron bang kaugnayan? Walang kaugnayan yon. Malaking kaugnayan yung isinagawang investigasyon sa mga kaso na nagmula pa noong Hulyo 1, taong 2016 hanggang Marso 16, taong 2019, yun po ang pagkalas natin, no? Sa pagiging miyembro ng ating bansa sa ICC. Pero ang tanong, bakit hinuli pa rin ng ICC ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na matagal nang kumalas ang Pilipinas sa ICC? Kaya, makita natin sa social media, lalo na sa mga taga-suporta, walang karapatan ang ICC na makialam. Matagal nang kumalas. Totoo, umalis na ang Pilipinas sa Rome Statute noong taong 2019. Kung di ako magkakamali, Marso 15 yon, no? Na kumalas ang ating bansa sa ICC. Pero, kung i-fact check natin, mga kapatid, ayon kasi sa international law, ayon sa mga eksperto, may jurisdiction pa rin ang ICC sa mga krimeng ginawa bago pa kumalas ang ating bansa. Ibig sabihin, sakop pa sa ICC ang mga kaso mula noong Hulyo 1, taong 2016 hanggang Marso 16, taong 2019.
Sa panahong miyembro pa ang Pilipinas, mga kapatid, sa ICC. At ayon din sa mga eksperto na ang pagkalas ng bansa ay hindi daw umano yon ang tinatawag na get out of jail free card. Lalo na sa sino mang gumagawa ng malaking krimen tulad ng reklamo na crime against humanity. Kaya walang kaugnayan. Walang kaugnayan. Sandali nasa ko. Dios nos benedicat. Pakiulit nga po ang video ninyo kay PRRD. Na-miss ko ang paglabas niyong video. Asan yon? Yung video na pinupuri niya ang Santo Papa? Ito, pinupuri niya siya ang Santo Papa matapos yung umani ng iba't ibang reaksyon. Itong Pope ngayon, progressive to. Diyan ako, believe ako. Saludo talaga ako dito. Yun. Saludo siya ni Pope Francis. Dahil progresibo daw si Pope Francis. Si Pope Francis, para talaga sa pagbabago sa simbahan din. Although, sa mga traditionalist, grabe ang mga reaksyon din nila na tinatawag si Pope Francis na heretiko para sa ilang mga traditionalist. Pero sa kasaysayan, sino bang Santo Papang nagsampa ng kaso laban sa kardinal kaugnay sa korupsyon at napatunayan na guilty sa naturang kaso? Si Pope Francis ang nagsampa, di ba? At may kardinal na napatunayang guilty at hindi na siya sasali sa conclave. At bago lang namatay, isang kardinal, makapangyarihang kardinal na dahil sa iskandalo sa simbahan sa sexual abuse, di lang, ano nangyari? Si Pope Francis sa kanyang liderato naibalik sa pagiging laiko ang naturang kardinal. Hindi na natin pangalanan dahil bago lang namatay, no? Pumanaw. At meron siyang motto proprio. Yung motto proprio ni Pope Francis, Vos estis lux mundi, para sa pagbabago, reforma, lalo na sa sexual abuse. Inaatasan ang lahat ng mga obispo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa kanyang motto proprio, Vos estis lux mundi. Na ano yon? Na una, kung merong mga pare na sangkot sa sexual abuse, kailangan ang bishop mismo ang mag-report nito. At kung mapatunayan sa investigasyon na walang ginawa ang obispo sa naturang lokal na simbahan kaugnay sa pare na nakagawa ng iskandalo, siya'y tatanggalin sa pagkaobispo. Kaya mga kapatid, ipanalangin natin, dasal tayo at mag-ayuno. Magdasal tayo at mag-ayuno para sa Papal Conclave. No? Si Bibi Mine Carcueva, paano naging bula ang propeta, exorcist priest nga daming natulungan at bumalik sa simbahan dahil kaya, pero always humble, glorifying God for all His good deeds. Kung gusto ninyo na tamang pagpuri sa mga alagad ng mga Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon. Maraming salamat sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay. Ating lang nireaksyonan itong pahayag ni Sangkay Janjan na isang born again na naunang nagpahayag na si Father Darwin ay bulaang propeta daw. Pero kung makita ninyo sa
video na tinalakay natin kahapon, siya mismo kinumpirma niya ang pahayag ni Father Darwin na totoo naman na ang Iglesia ng Diyos na buhay ay siyang haligi at suhay ng katotohanan. Paano nagiging bula ang propeta kung kinukumpirma niya? Ngunit, meron lang siyang maling interpretasyon noon. Dahil akala niya, ang tinutukoy ni Father Darwin na foundation of truth ay ang building. Hindi naman building, hindi naman sinabi ni Father Darwin yan na building. Kaya mga mahal na kapatid, pag-aralan natin ang ating pananampalataya, isabuhay natin ang ating pananampalataya, i-share natin sa kapwa ang ating pananampalataya, dahil ang dami sa panahon ngayon na tinatawag na lukewarm, no? Lukewarm Catholic. At ano ba ang sabi sa Biblia kaugnay sa mga lukewarm? Nasa Revelation chapter 3 verse 16. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Abay, iluluwa pala tayo sa Diyos kung lukewarm lang tayo. So, dapat di tayo magiging lukewarm. Kumakalat ngayon ang iba't ibang mga siktang tatag lamang ng tao. Pinagtutulong-tulungan ang simbahang Katoliko sa banat nila sa doktrina, banat nila personal, mula sa mga miyembro hanggang sa Santo Papa, pero iniwasan nila na batikusin ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Dahil kung aatakihin nila ang founder ng simbahang Katoliko, ay mapilitan sila, mga kapatid. Mapilitan talaga sila na i-research ang kasaysayan. At ayon sa kasaysayan, Gloria Encyclopedia Volume 5, page 106, Catholic Church, Greek Catholicos Universal, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost, hence often called Roman Catholics. Mga kapatid, swerte tayo dahil nandito tayo sa tunay na iglesia. Pero, nandito tayo sa totoong iglesia. Pero, magiging malas din tayo kung hindi tayo mamumuhay batay sa katotohanan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, ito ang inyong lingkod, Brother Windel Talibong. Bye-bye. To make his message known is our responsibility.